Good morning, everyone. Have a blessed day, and we give thanks to our Lord because we have life, we have strength today, and we are blessed. Sa umaga pong ito, I just want to share a word of God that comes from Hebrews 13 verse 5. At ang sabi po dito, um, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Papalain nawa ng Diyos ang aking pagkasabi sa kanyang salita. Tunay nga po na sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, huwag po nating isipin na hindi tayo nakikita ng Panginoon. Hindi niya nakikita ang ating mga ginagawa, ang ating mga kinakaharap ng mga pagsubok, kinakaharap ng mga problema. Huwag po nating isipin hindi niya ito nakikita. Lahat po ng bagay ay nakikita ng Panginoon. Lahat po ng pangyayari, maging ang ating mga kasalanan, lihim man ito o lantad sa iba. Pero sa Diyos po ay walang nalilihim kasi ang lahat ng bagay ay nakikita niya. Ang lahat ng bagay ay alam niya. Kaya kahit po even kasalanan, problema, pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, yan po ay nakikita po ng Panginoon. At ang sabi nga po ng Diyos, hindi tayo niya iiwan ni pababayaan man. Pansinin niyo po, marami pong beses na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok at problema sa buhay. Pansinin niyo po na sa lahat ng kabigatan na nararanasan natin, mabigat man yung problema natin, at hindi natin kontrolado ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, pansinin niyo po kung bakit buhay pa po kayo. Buhay pa po tayo. Pansinin niyo po na kahit rumaragas ang pagsubok o anumang bagay, bakit buhay ka pa? So, kung buhay ka pa, it means ang Diyos ay nakikita ka. Ang Diyos ay kasama mo. Kaya buhay ka pa. At ikaw ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay sa kanyang presensya. Na mabuhay ka sa kanyang mga plano, sa kanyang mga salita. Kaya buhay ka pa. Na kahit ikinakakaranas ng mga pagsubok at pangyayaring hindi kalugod-lugod sa iyong buhay, pero ipinapakita ng Diyos na siya'y tapat sa iyo dahil may buhay ka. At hindi kanya iiwan ni pababayaan man kung ang mga pagsubok at mga problema na dumarating sa iyong buhay ay iyong tinitingnan. Ipinapakita naman sa iyo ng Diyos na mas pahalagahan mo ang buhay mo kasi sa lahat ng mga bagay na nangyayari, ang buhay mo ang pinakamahalaga dahil yun ang binibigay niya sa iyo. At yung mga pagsubok at problema na dumarating sa ating buhay, isa lamang yan sa mga bagay na lahat ng bagay na yan ay kayang ayusin ng Diyos kung hahanapin mo ang kanyang presensya, kung hahanapin mo ang kanyang pagtulong, kung hahanapin mo ang kanyang kalooban. Ang lahat ng mga pagsubok at problemang dumarating na yan ay kaya niyang alisin, kaya niyang mapagtagumpayan mo. Kasi iyan ay mga bagay lamang na hindi higit higit ang buhay mo kaysa sa mga bagay na yan. Kaya ang Diyos ay masasabing palaging kasama mo, hindi kanya pababayaan. Lagi po nating isipin na kahit nakakaranas tayo ng mga bagay na hindi din parang sometimes gusto na nating sumuko, gusto nating ayawan, parang minsan ayaw na nga nating mabuhay kasi andyan na naman yung mga parang kaya po yung iba, di ba, nagpapakamatay, sira sa buhay because hindi na nila alam yung gagawin nila. Pero hindi po ba nila nakikita or hindi niyo pa ba nakikita na ang tinitingnan nyo ay ang mga bagay na kayang ayusin ng Diyos, pero ang buhay nyo na ibinibigay sa inyo ng Diyos ay hindi nyo nakikita na mahalaga.
na kaya ka buhay kahit marami kang pagsubok dahil mahalaga ka sa Panginoon. Nawa tayo po ay nakatingin sa buhay na nais ng Diyos na pahalagahan natin. Kasi yun ang concern ng Panginoon sa atin. Yung mabuhay tayo, hindi sa alalahanin, kundi mabuhay tayo na maalala natin na siya ay nagbibigay ng buhay at pag-asa sa atin araw-araw. At yung mga bagay na inaalala natin, kaya nga po nakalagay po sa kanyang salita, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingiin mo na may pasasalamat ang nais mong. Basta ito'y kalooban ng Panginoon, ay pagkakaloob niya. At ang sabi niya, ang lahat ng iyong alalahanin ay ipagkatiwala mo sa Kanya. So, ibig sabihin po, ang mga bagay at problema na dumarating sa ating buhay, huwag natin itong pagtuunan ng atensyon. Ang pagtuunan natin ng atensyon sa araw-araw ay ang buhay na ibigay sa atin ng Diyos at meron tayong lakas, meron tayong kalakasan at higit sa lahat pag-asa na ibinibigay niya. Hindi man po natin ito lubos na nakikita na ito'y nangyayari na sa buhay natin. Pero lagi ang buhay po natin ay isang maging isang sign na kapag po ikaw ay nagising sa umaga, maging isa ito lagi ng pag-asa na kasama mo ang Diyos. Kasi yun po yung katotohanan, na lagi mong kasama ang Diyos. Pag ikay laging gigising ka, buhay ka, malakas ka, isipin po nyo, lagi mong kasama ang Panginoon. At sa mga bagay na plano ng Diyos sa iyo, ang dapat mo namang gawin ay hanapin mo ang kanyang kalooban na makita mo rin ang plano niya sa buhay mo. Kasi mas higit na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa pinaplano natin sa ating buhay. At mas maganda yung paraan ng Panginoon kaysa sa paraan na nakikita natin kung paano natin solusyonan ang ating mga problema. Ang paraan po ng Diyos ay hindi mabigat. Ang paraan ng Diyos ay hindi kapahihirapan, pero ang paraan po natin ay pwede tayong mahirapan, pwede po tayong kumapit kung saan tayo nais kumapit. Ang paraan po natin ay nagiging mali, nagbubunga ng mali minsan sa ating buhay, at ang ating paraan po ay talaga namang yung paraan natin ay minsan nadadala pa tayo sa maraming utang. Instead of na masolusyon ang isang utang natin, nadadagdagan pa dahil ang solusyon natin sa isang utang ay isang utang din at nagdodoble-doble pa. So, pag hinanap po natin ang kalooban ng Diyos, ang Diyos po ay magbibigay ng kaparaanan na hindi ka pa uutangin, hindi ka pahihirapan, at ang solusyon po ng lahat ng iyon ay maganda at ikabubuti mo. Kaya lagi po natin isipin sa lahat ng bagay, hindi po tayo iniwan ng Diyos. At ang lagi pong sign na tayo hindi iniiwanan ng Diyos, kapag po kayo ay nagising na kayo may buhay, ay kalaki po niyan nakasama niyo ang Diyos. Kasama niyo yung Diyos kasi may buhay kayo na may pag-asa. Kaya nawa ang aking pong video na ito ay nakapagbahagi na naman sa inyo ng isang encouragement na magbigay ng kalakasan, katatagan at pag-asa sa buhay. Kaya naman ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa umagang ito ay ibinibigay natin tanging sa Panginoon lamang at sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa umagang ito, maraming salamat po sa mga nanonood, and God bless you more and more. And thanks to our Lord God Jesus.